2023. So, ito po yung ating magiging outline sa ating presentation. So, I'll be discussing the recent INSO condition, the weather system that affected the country, and the climate assessment in terms of rainfall and temperature, and the summary. So, ating pong ENSO alert system status ay nasa El Nino condition pa rin po tayo. So, at naglabas nga po tayo ng advisory number 4 noong October 5 saying that the tropical Pacific still shows warmer than normal. So, mas mainit pa rin ang ating karagatan sa Pacific. That's why nagpapakita ito na nasa moderate El Nino ang ating naranasan. At sinasabi din natin na maaari itong maging strong El Nino event sa base sa mga climate models na maaaring mangyari later this year at magko-continue yan until second quarter of 2024. So ating inaasahan nga na dahil mayroon tayong prevailing or ongoing El Nino, ito ay nagpapataas ng posibilidad na kukonti ang ating ulan at magkakaroon tayo ng below normal conditions that could bring negative impacts such as dry spell o yung kakulangan, generally kakulangan sa tubig in some areas of the country. So anong ating mga indicators dyan base sa ating mga indicators such as the oceanic indicator and atmospheric indicator. So kailangan kasi meron tayong titingnan kung nagtutugma ba yung response ng dagat at ng atmosfera natin. So that's why tinitingnan natin yung sea surface temperature anomaly. So ito yung ano natin for oceanic indicator. Ibig sabihin kung umiinit ba o lumalamig. So sa ating recent observations ay mas mainit pa rin kaysa sa normal ang dagat sa Pacific. At ganun din naman base sa atmospheric indicator ay mas nagiging low kaya naman El Nino or nagiging low pressure area dito sa bahagi ng Pacific dito, no, sa gitna dito. Mas nagkakaroon ng convection dito. That's why mas mababa ang pressure. That's why bumababa yung pressure dito. So nagiging low pressure area ang bahagi dito ng Pacific. So nagdi-deviate doon yung mga cloudiness. So nagpapakita pa rin na base dito sa mga indicators na ito, nasa El Nino levels pa rin po tayo sa. So sa ating pong climate assessment, so unahin natin ang mga weather system na nakapekto sa atin sa mga nakaraang araw. So nag-halt na or nag-terminate na tayo ng southwest monsoon noong October 12. At at the same time, ngayong buwan din, noong October 20, nag-onset tayo ng amihan. So medyo mararanasan natin ang medyo malamig na gabi, lalo na sa gabi, lalo na sa mga susunod ng buwan. At meron din tayo na pa rin mga localized thunderstorms, intertropical convergence zone, yung shear line ko na nabanggit kanina ng ating forecaster ay nakaapekto ang shear line sa ilang bahagi ng Luzon. So meron din tayong easterlies, so at some parts of the country nakakaranas nito ngayon, at meron din tayong mga low pressure areas na narasan sa mga karaang araw. At dalawang bagyo ang nabuo sa loob ng ating area of responsibility mula noong September hanggang October. So si Ineng at Jenny at atin yan papasadahan mamaya kung ano yung naging epekto niyan sa atin. Now, so mayroon tayong pang siyam at pang 10 na bagyo na apekto ng mga nakaraang buwan, no, September until October 23. So si Ineng, malayo siya, dito lang sa upper right corner ng ating area of responsibility at hindi siya gaano naka-apekto sa ating bansa. At ganun din si Jenny, no, although siya sa northern Luzon, nag-cross siya doon, pero hindi naman gaano kalaki ang naging epekto niya. At lumabas din siya doon sa bahagi niyan papuntang Taiwan. So generally, Ineng and Jenny have no significant impacts on the country dahil nga malayo sila sa ating landmass. Now, sa ating pong assessment, so mapapansin natin sa mga mapang ito, medyo malayo yung track ng mga bagyo. So mapapansin ninyo na konti lang in the past months, no? Starting June, July, until October,
mapapansin natin yung mga bagyo ay malayo sa atin at hindi talaga naglandfall. So ang ating tally for TC from June to October ay in considering the tropical storm category lang po, hindi natin ito nasama ang depression. So ang pumasok at nabuo sa ating area of responsibility ay 8 at pumasok sa ating PCID, ito po yung PCID, yung nakapula. So around 12. So mapapansin niyo dito na medyo malayo at mas hindi at medyo deviated ang kanyang track. So paakyat ang track niya. So base yan sa pag-aaral ng actually for average of TC or typical cyclone natin for period of June to October ay dapat nasa 13 tropical cyclone o bagyo ang nabubuo or pumapasok sa ating area of responsibility. So kung mapapansin ninyo, kung ang ating naranasan mga karang buwan ay nasa 8 lamang, no? So ibig sabihin may reduction. So nagtutugma yan sa pag-aaral ni Ms. Danco na during the El Nino episode ay medyo nagkakaroon talaga ng reduction ng frequency o bilang ng bagyo sa ating area of responsibility. At the same din sa scenario ng landfalling na bagyo, no? Kumukunti rin ang nagla-landfall na bagyo during the El Nino, lalong-lalo na from June to December. So dahil yan nga sa medyo deviated kasi to the east, yung or nag-shift to the east, yung warm pool na tinatawag na kung saan nagiging ano yan, area of dyan yung mas nagkakaroon ng fuel for generation ng bagyo. So mas malayo siya, mas maaga rin siyang nagre-recurve. Tulad ng nakita natin kanina sa isang mapa na mas nagre-recurve or mas pumapaibabaw pa norte ang track ng bagyo at hindi na pumapasok sa ating area of responsibility. So that can be associated doon sa variability na idudulot ng El Nino sa mga bagyo natin. So ito nga, so mapapansin natin na during this period actually ay ano na natin ito yung tinatawag natin typhoon season, which is nandun yung season na medyo mas maraming frequency ng bagyo na naranasan natin sa ating bansa. Now, for the actual rainfall for September 2023, ang ating pong basis ay yung percent normal. So, pag sinabi natin way below normal, so mayroon siyang, ang percent po niya sa normal ay about 40% or less. Kung below normal naman, 41 to 80%. And sa near normal, yung green, 81 to 120%. At greater than 120%, yung tinatawag natin above normal o sobra-sobra naman sa normal. Now, sa ating po naranasan sa Setyembre ay maaaring kikita natin dito sa mga mapa na marami pa rin areas nakaranas ng green at blue. So, about above normal na mga probinsya nakaranas ay 15 provinces. At yung nasa green naman o near normal, 54 provinces. So most part ng bansa ay nakaranas ng near to above normal for the month of September. Maliban lamang doon sa below normal na 14 provinces. Ito sa northern part ng Northern Luzon, itong Mimaropa area, itong Batangas, Cavite, Laguna, ilang bahagi ng Western Visayas dito sa may patch dito sa bahagi ng Bicol region at sa Lanao area sa Mindanao. Now for sa October naman po, although hindi pa naman tapos ang October, so makikita natin dito may mga areas na may pula, may green, may pero maliliit na generally yung buong bansa, ang most part ng bansa ay nakaranas ng below normal conditions. So 67 provinces na nakaranas ng below normal conditions at yung way below normal naman sa 7 probinsya ng bansa, which is itong ilang bahagi po ng Central Luzon, dito sa may Nueva Vizcaya, Benguet, no? So sobrang konti ng kanilang naranasang ulan as of now. At yung ilang bahagi po ng Western Visayas, or Negros provinces sa Masbate area and patches dito sa western side. But generally, below normal yung naranasan na pag-ulan
sa bahagi po malaking bahagi ng ating bansa. Mapapansin din ninyo na mayroon ding dalawang probinsya na nakaranas ng above normal itong dito sa bahagi po ng Zambales at Bataan. Maging dito sa may konti lang pero generally siguro nasa near normal na yan kasi kung average yung buong probinsya ay generally near normal siya. Now, in terms of assessment naman, kung considering the past months, no? So, ating titingnan kung nagkaroon na ba ng dry condition o dry spell drought sa ilang sa mga bahagi ng ating bansa. So, pag sinabi po nating dry condition, ay yung condition na below normal yung rainfall nila for 2 consecutive months. Dry spell naman, kung below normal rainfall conditions sa 3 magkakasunod na buwan, at way below normal rainfall conditions sa 2 magkakasunod na buwan. So either the two condition, maaaring sabi na natin dry spell. At drought naman, kung below normal rainfall condition for the 5 consecutive months, so mas longer yung period na naranasan nila na below normal at way below normal rainfall for the past 3 months. Now, sa ating pong assessment as of October 23, yung may mga lugar na po nakaranas o mga probinsya na nakaranas ng dry conditions. So, malaking bahagi po dyan sa Luzon area. So, 10 probinsya po nakaranas ng dry conditions. So, sa Kalinga, Apayao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Laguna, Palawan, at Camarines Sur. Sa Guimaras naman, sa Visayas area. Samantala, yung dry spell, ibig sabihin, maaaring way below normal sila in the past 2 consecutive months or below normal rainfall condition in the past 3 consecutive months. So yung Batangas, Cavite, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Lanao del Norte. So ito pong mga assessment na ito ay aming po itong continuous po namin itong ina-update sa aming website. So maaaring po yung puntahan doon sa Climate Tab sa aming website. So in terms of ating sa temperature assessment for September, so mapapansin niyo dito may pula, may puti. So yun po yung nagpapakita lamang na kung puti, near average ng ating naranasan na temperature, mean temperature, above average naman, ibig sabihin mas mainit kaysa sa normal kung pula. So generally, near average to above average means surface air temperature yung naranasan noong September sa ating bansa. So, ang pinakamataas po na ating naranasang temperatura ay sa Daet, Camarines Norte noong September 7, 37.9. Samantala sa Metro Manila, kung magpo-focus tayo sa Metro Manila, sa Pasay City, 35.3 yung pinakamataas na temperatura na naranasan sa Metro Manila. Samantala, yung pinakamababa naman ay sa Benguet, sa Trinidad Benguet, noong September 7, 16.1. Samantala sa Metro Manila, ang pinakamababang temperatura na naranasan sa Metro Manila ay 23.3 noong September 27. Now, generally, mayroon tayong, that is for the whole September, not as of September 25, ay sa Daet, Camarines Norte, 37. Kung yung naranasan natin highest temperature for the whole country ay nasurpass din po niyan yung extreme record ng Daet, Camarines Norte, which is na yung pinakahuli ay noong 1968 na 36.1 na napasan po yan itong 2023 sa 37.9. Samantala, kung ating in a global scale naman, assessment for September, mapapansin din dito sa global average surface air temperature data sa base sa baseline na 1991 to 2020, since po ito, ang data is magkakaiba kasi GMA is for Japan at ECMWF is more sa European Union. So, kita nyo dito na this is for the month of September lamang po ito. So, mapapansin nito na ngayong 2023, ang September, ang naka-record ng pinakamainit na September since sa Japan na data is 1890 at dito naman sa European data is since 1940 na data. So, ang ating September na naranasan noong 2023 ay pinakamainit na September na naranasan natin. Global scale.
Now for the October assessment naman ng ating temperatura, mapasok nyo pa rin dito na nasa puti pa rin at pula. Mas marami na actually yung may pula na ibig sabihin above average or mas mainit kaysa sa normal ang ating naranasan sa maraming bahagi ng bansa. So generally, near average to above average means surface air temperatures ang naranasan natin itong mga nakaraang araw ng Oktubre. Now, in terms of lowest, ang naranasan natin pinakamalamig na araw ay noong October 6 sa Baguio, Benguet, which is 16.0 degrees Celsius. Sa Metro Manila alone ay na 22.9 degrees Celsius. Sa Quezon City naman yan, noong October 14. At ating pinakamataas naman ay naranasan sa Eastern Samar, sa Borongan City, which is 36.6 degrees Celsius noong October 3. At sa Metro Manila alone ay 34.5 degrees Celsius. Sa Pasay City naman noong October 9. At mayroon tayong nalagpasan na record as of October 23 pa lang, mayroon na tayong dalawang station na nalagpasan yung mga extreme record ng mga nakaraang taon. So 1986 nalagpasan yan nitong taon sa 36.6 sa Borongan City, Eastern Samar. Samantala, noong 1999 na 36.0 ay nalagpasan ngayon taon yan sa 36.4 sa Zamboanga City. Now in general, sa ating summary, so nasa El Nino condition tayo, which is naglabas tayo ng advisory noong October 5, advisory number 4. So pinasinasabi na ang ating rainfall ng September ay near to above normal pa rin. So mas marami pa rin kaysa sa normal ang naranasan sa most part ng bansa. At except doon sa northern portion, mayroong typo lang po doon sa northern Luzon. Pero except sa below normal rainfall conditions sa northern Luzon, most part of Mimaropa, western part of Calabarzon, sa Camarines Sur, at patches sa bahagi po ng Western Visayas. Sa ating temperatura, so mas mainit tayo sa normal ang ating naranasan noong September. At on a global scale, ay pinakamainit itong ating naranasang September 23 base sa global data. At sa October naman ay atin pong sinasabi na below normal rainfall condition ang naranasan. Although hindi pa tapos yung it's up to 1 to 23 lang po pala ng October, ay nasa below normal o mas konti sa normal na tubig ulan na ating naranasan sa most part ng bansa, except for near to above normal rainfall condition ang naranasan sa Zambales, Bataan at Ilocos Norte. Samantala, mas mainit tayo. So as of now, ang ating assessment ang October ay generally near to average ang ating sa malaking bahag, above average o mas mainit kaysa sa normal ating naranasan o warmer tayo than the normal sa itong October. So yan po ang ating update for climate review. So balik na po sa ating host. Maraming salamat. Kung may tanong po kayo mamaya, i-leave nyo lang po sa chat box. Alright, thank you very much, Sir Joey, for that review. Again, if meron po kayong mga questions, feel free na mag-send lang po kayo sa ating chat box. And para sa viewers po natin sa Facebook as well as sa YouTube channel, mag-comment lang po kayo and mamaya sa open forum ay sasagutin po natin. So ngayon po ay binigay ng ating speaker yung assessment po ng ating climate conditions o yung mga nangyaring significant events noong mga nakaraang buwan. Ngayon po ibibigay naman ng ating susunod na resource speaker